Nakita ng tuta na kumakain ang kanyang ina, pero wala na pala siyang pagkain para sa sarili niya. Ang ginawa ng tuta, hindi mo inaasahan. Habang ang maliit na tuta ay masayang kumakain sa tabi ng kanyang ina, napansin niyang may kakaiba. Oo, kumakain si nanay, pero tila ba mas abala ito sa kanyang maliliit na kapatid. Sabay-sabay sila sa pag-inom ng gatas sa ina, pero nang silipin ng tuta ang bowl ng kanyang ina, wala nang natira para sa kanya. Tumigil ang tuta. Tumingin sa nanay niyang tila pagod at gutom pa. Sa murang edad, tila naunawaan niyang may kulang. At alam niya, kailangan niyang gumawa ng paraan. Tahimik niyang kinuha ang bowl ng kanyang ina. Bit-bit ito sa bibig, tumakbo siya, papasok ng bahay. Itinuro niya ang bowl gamit ang kanyang maliit na paa. Tila ba sinasabing, pakilagyan niyo po ulit, kailangan pa po ni nanay. Ang amo, akala'y gutom lang ang tuta. Kaya't agad niya itong nilagyan ng pagkain. Pero nang ibaba niya ang bowl sa harapan ng tuta, hindi ito kumain. Sa halip tumingin ito sa amo at dahan-dahang tumakbo pabalik sa labas, patuloy na lumilingon. Parang sinasabing, halika po, sumunod kayo. Sumunod ang amo, may pagtataka. At nang makita niya kung saan pumwesto ang tuta, naantig ang kanyang puso. Nasa tabi ng ina ang tuta. Tinitigan niya ang amo, saka itinuturo ang ina para pakainin. Hindi pala para sa kanya ang pagkain. Hindi pala siya ang gutom, kundi ang kanyang ina. Sa sobrang liit at inosente ng tuta, naunawaan niyang may mas mahalaga kaysa sariling sikmura, ang pagmamahal at pagsasakripisyo para sa nagaruga sa kanya.